Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. So, eto na nga ho yung balita na inaabangan ng marami, pati ng inyong abang lingkod. Yung may kinalaman doon sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni PBBM at saka ni Speaker Martin at saka ni F. Elisa, di ba? Na itinatanggi niya. So, naglabas na nga ho ng recommendation ang NBI at ang kanilang sinasabi rito ay are. Ayan. So, NBI files sedition, grave threat, perhaps versus Sara Duterte. Sabi niya, we have fully recommended the filing of inciting to sedition and grave threat against the Vice President at naisubmit na raw po nila yan sa DOJ. No, at bahala na yung DOJ dyan na mag-conduct ng preliminary investigation. So, ibig sabihin, yung mga abogado ni Sara ay pahaharapin dahil si Sara hindi umaharap sa NBI eh. Di ba? So, sa DOJ naman na siya ngayon, kakailanganing humarap. Ay malamang di rin haharap yan. Now, nilinaw rin nila, sabi, wala sa aming nagutos, wala sa aming nagdikta kung anong dapat gawin doon sa kaso. Yung kinalabasan ng aming investigation ay ayon sa aming pagtitimbang ng mga ebidensya. Ano ba yung tinimbang niyang ebidensya? Diba? Yung mga statement si Sara. Oh. Tapos sabi niya rito, if it is with the NPS already, yung it will again be evaluated, sabi niya, na yan ho yung nasa sa National Prosecution Service. So it will, sabi niya, it will be evaluated to determine if the evidence is complete. If it is, then that is the only time it can be referred for preliminary investigation. So titignan pa ng NPS ng DOJ. Okay. Ngayon, ito yung yung banta-banta ni Sara. Pero teka, ito yung gusto kong paliwanag nila ron. Ang sabi dito, mga kababayan, ito daw pong grave threats, no? Sabi diyan, the crime of grave threats penalizes statements. Okay? Statements daw po yung pinipenalize. Ang pinapanagot yung tao base sa kanyang sinabi, hindi po sa kanyang ginawa. Okay, sabi diyan the crime of grave threats penalizes statements that create real and imminent danger to specific persons regardless of whether actual harm or harm occurs. So, yung pagbabanta na ginawa, hindi raw po kailangan mangyari yung ipinagbanta. Okay? Yun ang sinasabi nila rito. Kung hindi, ang pinapanagot dito sa grave threat ay yung the mere fact na nagkaroon ng pagbabanta. Yan. At hindi kinakailangan na umiiral agad yung ibinagbanta. Napapatayin kita, kailangan ba meron na agad killer sa tabi? 'Di ba? O kaya yung taong nagbanta, ginagawa niya tinutukan niya na ng kung ano. Hindi po ganoon ang ibig lang sabihin. So, oras na nagbigay ka ng mabigat na pagbabanta, tapos titimbangin dito sino ba yung nagbanta, may kakayanan ba to, kaya niya bang gawin to, 'di ba? Sa background ni Sara nakakapanggulpi. Tapos makapangyarihang tao. Oh. 'Di ba? Ang kanya pang pinagbantaan ng buhay na may kinontrata siyang susyukti doon, Pangulo ng Pilipinas, asawa nito at ang leader ng House of Representatives, 'di ba? Now, sabi rito, it is not necessary that the recipient actually feels intimidated or takes the word seriously. So, kapag pinagbantaan yung tao, hindi raw nangangahulugan na kailangan yung tao matakot, 'di ba? Magtago, mataranta. Hindi raw kailangan na itong tao ma-feel niya na that he was already threatened. Hindi raw kinakailangan. So kumbaga, as long as nagbitaw ka ng klase ng matinding, kumbaga kumpleto na yung scheme, papaano gawin ito, ano yung kondisyon, when to commence, kailan gagawin. So kumpleto na yun, meron kayong meeting of the minds, meron kayong agreement, pareho kayong matino ang isip. At hindi naman kinakailangan na na mangyayari na o na nangyayari na yung banta, sabi niya. So
The mere fact nga nagbanta ka sa buhay ng tao, sabi niya, yun ang pinarurusahan. Yung pagbabanta, yung pagsasalita, yung pagbabanta mismo ang pinapanagot nila. Now, sabi, while freedom, meanwhile, it said a crime of inciting to sedition penalizes statements that pose real and imminent threat to public order regardless of whether actual unrest occurs. Parang sa akin, malabo sa akin dito yung inciting to sedition eh. Base ron sa sinabi ni Sarah. Mamaya panoorin yung video. Now, sabi rito, while freedom of speech is protected, the Supreme Court has consistently ruled that it does not extend to speech that incites violence, rebellion, or disorder. Tama. 'Di ba? Kasi po, yung freedom of speech, freedom of expression, lahat po yan ay may limitasyon. Hindi yan absolute. Kapag pinsala ka na because there's a malice, 'di ba? Kaya nga may batas ng libel eh. Oh. Kaya nga mayroong cyber libel, 'di ba? Ngayon, ang sinasabi rito kapag nagbabanta ka na, o nag-i-incite ka, yung nag-aaya ka na ng kaguluhan, na tara, magwala tayo rito, magharakiri tayo. 'Di ba? Harangin natin yung mga truck, yung mga sasakyan. Lahat ng may plate number nang nagtatapos ng number 2. Oh, sunugin natin yung mga ganon. 'Di ba? Mag-riot tayo ng mga taga-kabilang kalye. Yan. May pananagutan ka na, bawal na 'yon. Oh, and ganon din pagka yung rebellion na, kalabanin natin ang gobyerno, pabagsakin natin ito, agawin natin ng armas yung mga gwardiya. Planuhin nating maigi kung paano papasukin yung ganyan. Yan ho. No? Hindi na po yan protected ng freedom of speech kasi ano na yan eh, nag-i-incite na sila ng violence, mga kaguluhan. Eh, ang totoo, kapag kaganyan ng ganyan sila, pwedeng grounds yan for the imposition of martial law. 'Di ba? Lawless violence, paano yan? Pagka merong mga naniwala sa panawagan ng mga magugulo, ng mga mob, 'di ba? So ngayon, ito nga si VP Sara, kinakasuhan na siya. Pinakakasuhan na siya, rekomendado na ng NBI base sa kanilang investigasyon na ginawa, nakita nila na meron pong sapat na dahilan para kasuhan. Tama naman talaga. Siguro DDS lang talaga ang tututol doon sa sa pagsasampa ng kaso kay Sara pa na nagpapagpapanagot sa kanyang pagbabanta. Kasi ano man ang sabihin natin, alam natin na ito ay isang klase ng pagbabanta. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Di ba? Completed eh. Nandun yung nandun yung lahat ng elemento eh. Merong kausap na magsasagawa nito. Malinaw yung isipan nilang dalawa. Nag-agree sa kanyang sinabi. 'Di ba? Anong gagawin? Kailan gagawin? Dinagdagan pa po niya ng dalawang no joke. 'Di ba? Mabuti pa sana sinabi niya, no, I'm just kidding. Wala talagang no joke. Tingnan nyo. Tahimik na siya. 'Di ba? Pinahamak lang nito ni ni Maui si Sara. Ngayon, teka. Sabi ni Armina Valdez, Sir JD, pinapanood ko si Claire. Sabi niya, hindi ba daw dapat si PBBM, FLISA, SMR, at ang dapat daw na maghabla. Okay. Hindi pa naman sinasabi ng DOJ na sila yung magsasampa ng kaso, di ba? So, ang mangyayari po, dapat nga talaga naman, eto hong presidente, sina PBBM, FLISA, SMR, sila po talaga individual ang magsasampa ng kaso.
Hindi po ba ang pinakapiskalya etong DOJ? So, dahil po pangulo ang presidente natin, and then si Elisa ang first lady, then SMR naman ang speaker of the house. So mga taong gobyerno sila, opisyalis ng gobyerno. O di dapat ang kikilos dito ng pagsasampa ng kaso, kasi pipirmahan nila yan yung mga dokumento na yan ng pagsasampa ng kaso, pipirmahan nilang tatlo yan. O hindi nila pipirmahan yan na sila yung tumatayo na kumbaga kumbaga private complainant against Sara, may isa pa rin pwedeng mangyari dito. Kasi kailangan naman ng estadong protektahan itong mga matataas na opisyales. Naalala ninyo yung 1978 pang batas na inaprubahan ni na inilabas yung presidential decree inilabas ni Apo Lakay. 'Di ba? Yun protection yun laban sa mga magtatangka sa buhay ng pangulo at ng kanyang mga cabinet members kabilang ng kani-kanilang mga pamilya. So dalawa ang pwede rito magsampa ng kaso. Yung tatlo as a instant complainant, tapos eto rin etong Department of Justice, magsampa sila ng kaso. Ang tanong, sino yung magiging abogado? 'Di ba? Well, ang magiging abogado po diyan, syempre, etong Solgen natin. Ito yung pinakamataas na na sa tingin ko lang I'm not a lawyer, pero siya po kasi yung abogado, pinakamataas na abogado ng gobyerno ng Pilipinas. At ang pangulo natin, ang pinakamataas na leader dito sa ating bansa. So dapat pinoprotektahan ng estado ang ating pangulo. Hindi issue rito kung sino yung dapat na magsampa ng kaso. Ang issue dito is merong actual na pagbabantang ginawa ang Vice President. Diba? Pwede naman yan kahit sino magsampa ng kaso sa kanila dyan. Kung sakali naman nung hindi haharap si Sara diyan sa preliminary investigation. Kasi katulad na ng sa piskalya yan sa piskal nagkakaroon ng preliminary investigation, papatawag kayo para kayo sumagot, ganon. Pag hindi siya humarap, kailangan niyang magpadala ng kanyang abogado. Yan. Ngayon, kung hindi rin siya magpadala ng kanyang abogado, well, matik lang, dinideprive niya na yung kanyang sarili na maipagtanggol siya. Kasi paano niya may pagtatanggol? Walang representative, di ba? Yun lang ang problema, tulog-tulugan ng Solgen. Tingnan natin kung ano yung magiging findings dito. Kasi papatawag pa naman yung Sara sa preliminary investigation nila. Tingnan natin ngayon, ano yung magiging counter ni Sara dito. Ngayon, ganito sa ganitong klaseng kaso, ang tanging lusot lamang dito na nakikita ko ay hindi ba't sa obligation in contract, as long as meron kayong hindi kailangan ng written agreement, ang written material na document ninyo, hindi kailangan yon. As long as meron daw kayong malinaw na pag-iisip, wala kayong isa sa inyo, walang lucid interval, hindi praning. Tapos nagkaroon kayo ng pinagkasunduan ninyo, nagkaroon ng meeting of minds, then the contract is already created, sabi. So ngayon, dito naman po kay Sara, meron siyang kausap. Malinaw may kausap, umuupa nga kailan gagawin pagka pinatay daw siya? Wag raw tigilan, sabi niya. Hanggat hindi na uubos yung tatlo. Tapos umuo daw yung kausap niya. Di maliwanag meron. So, ang tangi lamang po niyang lusot dito ay ito. Sasabihin niya po, sorry po, Your Honor, may tama po ako sa utak. May trangkaso po ako sa utak Kaya ko po yan nasabi. Ganon. Kaya lang, pagka ganyan kailangan niya nang matanggal sa pwesto. Hindi na kinakailangang i-impeach. Kasi yung kanyang isipan
yung kanyang isipan hindi na walang kakayanan para para makasama sa pagpapatakbo o pangangasiwa ng mga affairs ng ating bansa. Kasi nga praning pang mental. But I don't think so gagamitin nila ng dahilan yan. Pero yan po yung pinakamadali diyan na the easiest scapegoat. Sasabihin na na praning ako Gusto mo gulpihin kita? yun lang ho talaga. Hindi po pwede yung pagpapalusot ng mga hindi kasi ginalit ako Hindi kasi may banta sa buhay ko Pinagtangkaan yung buhay ko Hindi nga niya mailahatag yun Tignan niyo ang NBI meron ng findings. 'Di ba? May findings ng NBI. Nirekomenda na sa DOJ kasuhan niyo. 'Di ba? Pero yung sinasabi niya na pagbabanta sa buhay niya ni na PBBM, ni Atty. Lisa, wala siyang nilalatag. That's right. That's the right term, insanity. Tingin nyo kaya gagamitin nila yon, yung insanity? Baka manggulo na lang. Yan, magpanggap na ganyan nga ho. Okay? So, meron pa tayong abangan etong Department of Justice. Diba? Na alam naman natin, may soft spot sa puso ni Boying ang mga Duterte. Alright, so iwan na natin to. Uy, eto grabe to kahapon Teka. Nalala ko itong kay Sara Di ba sabi niya nung nakaraan sa kanyang press con, I did not make an assassination threat to the president. But hindi niya sinabi yan sa NBI, right? Di ba? Sabi niya, sila lang nagsasabi niyan. Sila lang ang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. I did not say that. Shit, hindi mo kailangan sabihin. Ito gusto ko lang ding i-rebat mga kababayan. Hindi niya kailangan sabihin to. Kasi mismo sa kanyang statement nga eto, sinasabi rito, teka. Saan na yun? Yung pinaka-script nitong Ay? Okay. Anyway, doon sa video dito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Yun. 'Di ba? May kinausap na siya na tao. Okay. Ang pinag-uusapan natin dito yung wala daw siyang binanggit na baril, assassin, 'di ba? Assassin, gunman, assassination, wala siyang binanggit. Okay. Totoo namang wala siyang binanggit dito Pero ang titignan po dito is the totality. Ano yung pinakadiwa ng sinabi mo? 'Di ba? Kung hindi mo intensyon na patayin sa paraan na common na nauunawaan ng mga tao. Usually baril ang gagamitin. Di sana sinabi mo papatayin sa kiliti. Papatayin sa sarap, 'di ba? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, 'di ba? Pag pinatay siya, okay. Patayin mo si BBM? Utos niya, pumatay. Ano nga naman toothpick ang gamitin nun? Si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Di ba? No joke. So completed Hindi niya kailangang sabihin na merong assassin because the assassin, yung kausap niya. Yung umuo sa kanyang pinagagawa. Yun ang assassin. Diba? Yun yung gunman. Ay nako, hindi gusto ko na mangyari na yung impeachment kasi ang nakikita natin ditong
kaabang-abang bukod sa mabubuksan yung mga bank records na na ayaw mabuksan dahil nga po sa bank secrecy law, 'di ba? Pagka may impeachment case at yun ay bahagi ng impeachment, eh pinapayagan 'yan, na exemption 'yan, na kaya mabubuksan 'yon. Pangalawa is gusto kong makita papaano ang depensa niya dito sa kanyang sinabi. Okay? And again, ang sinabi nga po ng NBI, hindi naman kinakailangan na merong actual harm or merong parang existing na harm para dun sa taong pinagbantaan. Kung hindi, ang pinaparusahan dito yung nagsalita at yung kanyang sinabi ang basehan. Yun ang sinasabi ng NBI, which is tama naman, 'di ba? Hindi kinakailangan na meron ng assassin, may pagtatangka na, tragis. Hihintayin pa ba natin na masyukti ang Pangulo ng Pilipinas? Barbaridad.